67-72 ang score at may natitira na lamang na 3 minuto sa third quarter. Hindi pa rin nga magawang makahabol ng Pola sa kalamangan ng Mansalay sa kabila ng pagdomina nila sa painted area. Paano ba naman ito magagawa ni Lee kung ang isang player na gaya ni Mendez ay sinamahan ni Tuason, Valdez at Francisco? Ito ay matapos pagpahingahin ni Andrea ang ilang mga players niya sa kalagitnaan ng laban nang gumawa ng mini run ang Pola. Isa pa ngang magiging problema ngayon ng Pola ay nang matawagan pa si Markili ng foul at ito na rin ang kanyang ika-4. Matapos nga itong mapakagat ni Mendez sa kanyang ginawang pump fake shot. Nang oras nga ring iyon ay napagtanto ni Lee na ang layo na raw pala talaga ng narating ng batang ito. Matagal man itong natigil sa pagbabasketball ay tila madali naman daw itong nakapag-adjust at may mga bago na rin itong skills na wala dati rito noong college pa ito. Imbis nga na panghinaan si Marky ng loob dahil 4 na ang kanyang foul ay mas lalo siyang natuwa dahil sa mga nangyayari. Habang naglalakad nga siya sa may basket ay sandali ring tumatakbo sa isip niya ang mga paglalaro niya noon nakasama sina Tristan at Richard. Ang mga panahong sila ay dumadayo pa sa kung saan-saan sa Kalapan para makipagpustahan. Alam ni Marky na hindi na iyon mangyayari muli, pero nang makalaro niya ngayon si Ricky ay may isang bagay pa rin siyang napagtanto. Masaya pa rin maglaro ng basketball, talo man o panalo. "Captain, 4 na ang foul mo," may pag-aalalang wika ni Shaquille sa kanya. Pasimple nga ring sumulyap sa kanya si Manzano sa hindi kalayuan na tila nag-aalala rin sa posibleng pagkawala niya kapag nakakuha pa siya ng isang foul. "Okay lang, Shaq. Ang intindihin mo ay ang paglalaro mo. Isa pa, hindi pa ako foul out. Nandito pa rin ako sa loob ng court. Imbis na mag-alala kayo sa akin, ituon natin ang atensyon sa paglalaro. Mag-enjoy lang tayo, anuman ang maging resulta ng labang ito." Winika nga ni Marky at pagkatapos ay tinapik naman niya sa balikat si Hernandez na makikita sa mukha ang pagkagulat sa sinabi niya. Parang hindi si Captain Marky ang kausap ko ngayon. Hindi ko alam kung ano nangyari pero ito ang gusto ko. Sabi na nga lang ni Shaquille sa sarili na makikitang pumesto na dahil pumunta na ang referee sa free throw area para ibigay ang bola kay Mendez na gagawin na ang 2 bonus shots mula roon. Pumasok ang 2 free throws ni Ricky at dito na nga lalong nagwala ang mga supporters nila. 12 na muli ang lamang ng Mansalay at pagkatapos noon ay nasa kamay na nga muli ni Manzano ang bola. Mabilis nga rin siyang tumawid sa side nila at nang makita niya ang paparating na si Mendez ay agad din niyang inilayo mula rito ang bola. Agresibo pa rin nga itong dumepensa at alam ni Manzano na isang pagkakamali niya ay maaagawan siya nito. Dito na nga rin makikita ang paglapit ni Lee sa kanya para sa screen. Dito na nga rin muling nagkapalitan ng defenders ang 2 panig at sabay ngang umatake ang 2 player ng Pola papunta sa basket. Kasunod nga rin ito ay ang pag-i-execute ni Manzano ng isang pick and roll play papunta kay Lee na mabilis sa tumakbo palapit sa basket. Pero ang play na ito ay sinira nga ni Ricky Mendez nang ma-intercept ng kamay nito ang galaw ng bola mula sa pasa ni Manzano. Paulit-ulit ko na nakikita ang play na ito at mukhang nahuli ko na rin sa wakas. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili at pagkasambot niya nito ay makikita nga kaagad si Gerald na tumakbo ng mabilis papunta sa side nila. Walang humahabol dito kung kaya't agad na ipinasa ni Ricky ang bola rito. Isang malakas na pagbato sa bola ang kaniyang ginawa, ngunit hindi ito pinayagan ni Marky Lee na nagawang lampasan si Ricky at tumalo ng mataas para sambutin niyon. Paglapag nga ni Lee ay agad siyang tumingin kay Ricky para bigyan ito ng tingin na nagsasabing nahuli niya ang pasa nito. Natameme naman ang bahagya si Ricky at dito nga ay mabilis niyang nilapitan si Lee na agad namang naipasa ang bola papunta kay Manzano. Si Tuason naman ay mabilis ding tumakbo papunta sa player na may hawak sa bola. Ngunit mabilis na pasa ang ginawa ni Manzano at ang lahat ay napatuon sa player na sumambot nito na nasa tapat na ng basket. Si Hernandez ito at dito na nga siya tumalon para i-dunk ang bola.
Ang mga napatayong mga taga-Pola ay napalunok na lang at ang mga manlalaro sa bench ng Mansalay ay napaseryoso na lang nang makitang nagawa ng maiblock ni Magbuo ang matangkad na sentro ng kalaban. Si Andrea nga ay napakuyom din ng kamao nang masaksihan yun. Nagawa na raw matimingan ni Marlon Magbuo ang talo ni Hernandez at ito na raw ang kinalabasan. Ang block ni Magbuo ang tila nagtanggal ng kumpiyansa ni Shaquille. Makailang beses na raw niya itong ginagawa at ngayon lang daw siya nabigyan ng kanyang katapat ng ganito kasolidong block. Tumapon nga ang bola na ikinatakbo kaagad ni Mendez. Napaseryoso na nga lang sina Manzano at Lee nang makitang hinabol pa rin ni Ricky iyon sa labas ng court. Kaya pa iyan, bulalas ni Ricky at dito nga ay makikita ang buong lakas niyang pinalo ang bola pabalik sa loob ng court, papunta kung nasaan ang direksyon ni Gerald Valdez. Bumulagta nga si Ricky sa harapan ng mga manonood na napaseryoso na lang dahil ngiting-ngiti ito habang nakahiga. Kasunod din nga noon ay ang paglalagay naman ni Valdez sa bola sa loob ng basket ng walang kahirap-hirap. Napatalon sa tuwa ang mga supporters ng Mansalay at sa paglapag nga ni Valdez ay makikita ang munting ngiti nito sa labi. 62-76 na ang score at makikita na nga rin ang pagod sa mga manlalaro ng Pola dahil sa nangyayari. Napatawag na nga lang si Marky ng timeout. Ito ay para makapagpahinga sila ng kaunti sa bench. Mansalay! 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 Sigaw ng crowd na nasa likuran ng bench ng mga nakaitim. Tuwan-tuwa ngang sinalubong ni na Andrew ang kanilang mga players. Si Lorenzo nga ay makikitang inabutan ang 5 ng mga maiinom at binigyan din nga ni Andrea ng papuri ang mga ito nang sila ay makaupo na. Good job team! Bulalas ng dalaga. At kasunod din ito ay ang pag-appear sa kanya ni Mendez na pagkaupo ay parang bumagsak na lang na parang wala ng lakas. Kulit mo kasi, magpahinga ka na muna, kaya nang i-handle ng mga kasamahan mo ang laro. Isa pa, nasa advantage tayo dahil lilima lang sila. Sabi pa nga ng dalaga na ikinahinga naman ng malalim ni Ricky. Sorry Kuya Marky, kami ang panalo rito. Sabi na nga lang sa sarili ni Mendez habang humiinom siya ng tubig. Ang bagay na iyon nga nangyari dahil sa pagpapatuloy ng laro ay wala pa ring humpay ang pagpapakawala ng team ng Mansalay ng perimeter shot na nagbibigay ng buta sa ilalim ng basket na siya namang sinasamantala ni na Valdez at Alcoba. Sa pagtatapos ng ikatlong quarter ay muli na namang bumalik sa 20 ang kalamangan ng Mansalay. Ramdam nga ni na Marky ang pagod kahit buong 10 minuto silang naglaro. Hindi naman kasi ito ang nakasanayan nilang laro. Effortless sila sa mga nagdaang games nila at ang pagseseryoso ay hindi pa nila nagagawa kung kaya't hindi siya nakakaramdam ng ganitong klaseng pagod doon. Ngunit sa kabila ng hindi pabor na resulta ng larong ito sa kaniya, makikita naman sa mga mata ni Marky ang kakalmahan, ang kaligayahan dahil naramdaman niyang muling maglaro ng masaya. Napasulyap nga siya sa bench ng Mansalay at napangiti na lang siya ng marahan nang makita si Ricky. Huwag kang malungkot, Shaq. Babawi tayo sa mga susunod na games. Sinisiguro ko sa iyo yun. Isa pa, nakapagdesisyon na ako. Ikaw na ang magiging starting center ng team sa mga susunod nating laro. Okay ba sa iyo yun? May ngiting winika ni Marky sa katabi niyang si Shaquille na medyo nakaramdam ng kabog sa dibdib. Sigurado po kayo, Kap? Paniniguro ni Hernandez na parang tinitimpi pa ang tuwa. Oo, para mas magkaroon ka ng experience sa paglalaro laban sa mga malalakas na manlalaro ng ibang bayan. Para mas lalo kang gumaling sa ilalim ng basket. Pero kung ayaw mo, oo Kap, gusto ko Kap. Para magkaroon pa ako ng experience na makalaban ang mga magagaling na sentro sa OMPL. Huwag na po ninyong bawiin. Wika kaagad ni Shaquille na parang maiiyak ang itsura na tinawanan naman ni Marky Lee. Napangiti naman si Sus Manzano nang marinig iyon mula kay Marky at napatingin din siya sa malayo. Sa wakas, bumalik ka na rin, Marky. Ako, Captain, maglalaro pa rin ako sa mga susunod na games. Kailangan na ninyo ang full playing time ng isang tulad ko. Masayang wika rin ni Sus na kinatuwa ni Marky Lee.
Ako na ang bahala ka na, Cedric. Magiging ayos din ang mga iyon after nito. At isa pa, ititigil na rin natin ang pagbili o pagbenta ng mga games dito sa OMPL. Ayaw ko lang na may masabing hindi maganda sa akin ng isang iyon. Dagdag pa nga ni Marky na napasulyap muli sa bench ng Mansalay. Sa kahit saang anggulo ng laban ay panalo na ang Mansalay. Ginamitan kasi ni Andrea ng proper rotations ng mga players ang 5 at ang 4 na foul ni Lee ay ang nagpahina rin sa depensang ibinibigay nito. Naging maingat na rin kasi si Marky, lalo pat wala raw papalit sa kanya. Mukhang nakabalik ka na, Kuya Marky. Mahinang wika nga ni Mendez nang si Lee na muli ang dumepensa sa kanya matapos ang screen ni Balbuena. Hindi pa totally, pero pagkatapos ito, mararamdaman na ng mga taga-OMPL ang bagsik ng isang Marky Lee sa loob at labas ng painted area. Mayabang namang winika ni Lee na napaseryoso nang lampasan siya bigla ni Mendez. Loko ka, nakikipagkwentuhan ka, tapos uutakan mo ako? Bulalas na nga lang ni Marky na mabilis na hinabol ang player na si Mendez. 4 na ang foul mo, kuya. Wala akong pakialam, last 2 minutes na lang ang game. Baka pagpahingahin ka na ng shota mo kapag nakapuntos ka pa. Wika naman ni Lee na nakangiting sinabayan sa ere ang tumalo na si Mendez. Nakaligtas nga si Mendez sa block ni Lee, kaso ginulat naman siya ni Manzano ng isang block from behind ang ginawa nito sa kanya. Makikitang napangiti si Mendez ng mga oras na iyon at wala na rin siyang pakialam kung nagawa siyang pigilan ng kalaban. Napapaligiran na naman ako ng 3 players na ito, kung kaya mahinang wika ni Ricky at sa paglapag ng 3 sa harapan ng basket, ang bola naman ay makikitang nasa ere na muli ng sitwasyon ang sumambot nito. Makikita nga ang kalmadong pagtingin nito sa bola na walang kasabit-sabit na pumasok sa loob ng ring. Malakas ang team ni Ricky. Mula sa nag-improve na si Valdez, sa mga players na mga shooters, at ito ring si Sniper Katie na mukhang hindi kumupas ang pulso sa bola. Napaka-deadly ng team na ito kung makukuha kaagad nila ang rhythm sa simula ng game. Nasabi na nga lang ni Marky sa sarili at pagkatapos noon ay naramdaman na lang niya ang pagtapik ni Ricky sa kanyang balikat. Maraming salamat, Kuya Marky. Alam kong sa susunod, hindi mo na papayagang ganito ang maging resulta ng laban natin. Hindi ka naman siguro papayag na asarin kita dahil talo kayo, hindi ba? Mahinang wika ni Ricky na ngayon ay nasa tabi ni Lee. Laro rin tayo, kuya, minsan. Ikaw at si Kuya Tristan. Okay ba iyon? Napangiti naman si Marky nang marinig iyon mula kay Ricky. Hindi ko alam kung compliment ba yan o nagyayabang ka sa akin, kasi hindi na ikaw iyong batang pinagtritripan ko noon. Pero salamat din, Ricky, at nagawa mong matauhan ang Kuya Marky mo. Napaseryoso na nga lang si Marky nang marinig na tumawa si Ricky sa tabi niya. Bakit ka tumatawa? Hindi, kuya, sa iyo bagay magdrama o magseryoso. Ngayon ko lang naisip. Sabi nga ni Ricky na ikinainis naman ni Marky. Sira ulo ka, wika ni Marky, at si Ricky naman ay mabilis na tumakbo palayo rito. Napatakbo tuloy si Lee na ikinaseryoso ng mga manonood. Bakit daw hinahabol ni Lee si Mendez na para bang mga bata? Ang mga kasamahan nga ni Marky ay napaseryoso rin sa nangyaring iyon, habang si Tristan naman na nasa audience area ay pasimpleng napangiti nang makita ang dalawang iyon. Napatingin na nga lang siya sa oras sa kaniyang phone at ganoon din sa scoreboard. Panalo na ang Mansalay, pero sigurado akong mag-iiba ang playing style ngayon ng Pola dahil sa nangyari kay Marky. Sabi nga ni Tristan sa sarili na napatayo na lang para umalis na sa venue. Nag-chat na rin siya kay Marky para batiin ito at sabihing natutuwa siya dahil nakabalik na ito. Mukhang papahirapan mo ako kapag nagkaharap tayo sa isang taon. Dagdag pa nga ni Tristan dahil ang Pola ang magiging first game nila sa January. Ito ay sa kadahilan ng Christmas break na ang OMPL at ang first 7 games ng mga teams ay pakumpleto na bago sumapit ang Pasko. Ang final buzzer nga ng game na ito sa Pola ay tumunog na. Gaya ng inaasahan ng marami, panalo ang Mansalay sa score na 95-80. Maririnig nga sa buong venue ang malakas sa palakpakan ng mga manonood nang magkamaya na sa gitna ang team ng Black Knights at ang 5 players ng Pola.
Humingi nga rin ng sorry si Marky kay Gerald at ganoon din kay Coach Andrea dahil sa nangyari. Pagkatapos nga noon ay niyaya rin ni Gerald si Ricky sa bahay nila at sumama naman ang binata rito. Sinubukan pa nga nilang tawagan si Tristan kaso mukhang pinatay raw nito ang kanyang phone. Sira ulo talaga ang Kuya Tristan mo, KJ. Sabi nga ni Marky habang naglalakad sila papunta sa parking area. Habang naglalakad nga sila ay may isang bagay rin si Ricky na nasabi sa kanyang Kuya Marky. Kuya, sumali ka rin sa provincial team. Kasi kung sasali ako, gusto kong sumali ka rin. Gusto kong maging kakampi ka at si Kuya Tristan. Napangiti naman si Marky nang marinig yun. Hindi ko pa alam kung paano sila pipili o kung may tryout ba na mangyayari. Pero kung sasali ka, sasali na rin ako. Ayaw ko namang maungusan mo ako basta-basta. Sure akong ganoon din ang iniisip ni Tristan. Napangiti naman si Ricky nang marinig yun at pagkatapos ay napatingin nga rin siya sa kaniyang likuran. Nakita niya si Andrea na nakangiti sa kaniya. Masaya ang dalaga dahil naging okay na rin ang Kuya Marky ni Ricky. Nagawa nga ng binata ang gusto nitong mangyari rito, ang pabalikin muli sa paglalaro ng masayang basketball. Mansalay Black Knights 6-0, Pola Monsters 3-3, 95-80 final score. Ricky Mendez 21 points, 20 assists, 6 steals and 4 turnovers. Gerald Valdez 26 points, 5 rebounds, 1 steal and 1 turnover. Carlo Tuason 18 points. Marky Lee 40 points, 12 rebounds, 5 blocks, 3 steals and 5 turnovers. Sus Manzano 10 points, 12 assists, 2 steals and 4 turnovers. Shaquille Hernandez 13 points, 10 rebounds, 6 blocks, 2 steals and 2 turnovers. Ang stats na nakuha ni Marky Lee ay bahagyang nagpaseryoso sa mga players ng ibang bayan dahil bibihira lang sa OMPL na ang isang big man ay makapagtala ng mataas na score na tulad nito. Isa pa, nakita rin nila kung paano maglaro si Hernandez at sa kabila ng ilang quarters lang na nilaro nito ay nakapagtala kagad ito ng double-double stats na sinamahan pa ng 6 blocks. Tila nga isang mensahe rin ito sa ibang koponan na ang dalawang big man ng Pola ay mga hindi pangkaraniwang manlalaro kung maayos silang makakapaglaro ng magkasabay. Nasa kanila pala si Sus Manzano, ang sinasabing best point guard ng Marinduque, at itong laro ni Marky Lee, hindi natin ito nakita noong tinalo natin sila Seryoso ang winika ni Henrik sa kasama niyang si Jeric. Kasalukuyan nga silang nagbabasa ng infos tungkol sa nangyaring game na iyon, na kung saan ay nasabi rin dito na noong second half ay 5 players lang ng Pola ang naging available hanggang sa pagtatapos ng laban. Anong stats ni Mendez? Tanong naman ni Jeric sa seryosong nagbabasa na si Henrik. Gumawa na naman ang Mendez na ito ng history sa OMPL. 21 points, 20 assists. Siya pa lang ang nakakagawa nito rito. Talagang hindi siya basta magpapatalo sa mga nasa MVP rankings. Dagdag pa nga ni Henrik na napatingin sa malayo dahil sa mga nangyayaring ito ngayon sa OMPL. Mukhang may hirapan sila sa selection para sa Oriental Mindoro team kung habang nagpapatuloy ang OMPL ay may mga lumilitaw pang malalakas na players na hindi nagparamdam sa nakalipas na mga liga. Sabi naman ni Jeric na napainom na lang ng soft drinks habang nakatingin sa mga dumaraan na tao sa harapan ng tinatambayan nila sa may Sabang Puerto Galera kinahapunan ng araw na iyon. Ngayon lang naglaro ng ganito si Marky Lee. Ibig sabihin, hindi niya ito ipinapakita sa nakalipas na mga OMPL. Sabi naman ni Mover na napatingin din sa stats ni Mendez. At si Mendez, 2020, talagang pinapahanga mo ako, Ricky. Bakit pa kasi sa Mansali ka naglaro at hindi sa Kalapan? Nasabi na nga lang ni Mover sa sarili at pagkatapos noon ay inilapag na niya ang kanyang phone sa ibabaw ng gamit niya. Kinuha na niya ang bola at pinatalbog ito papunta sa basket.
Mula naman sa basketball court sa bahay ni Larry Dizon ay makikita ang binata na pawisang-pawisan matapos ang kanyang pagpapraktis. Pagkatapos nga noon ay nilapitan na niya ang kasamahan niya sa bahay na matanda at kinuha ang dala nitong towel. Makikita nga ang matipuno at pawisang katawan ni Larry na napatingin din sa malayo dahil ang team na ng kaniyang kaibigan ang makakalaban nila. Malakas ang team ni Ricky pero hindi naman kami pwede magpatalo. Isa pa, ganito rin ang pakiramdam ko noon sa sisa. Ang pakiramdam na underdog kami na lalaban sa isang powerhouse team. Makikita mo ngayon Ricky na parang si Romero rin ang galawan ko. Pagkatapos noon ay pupurihin mo ako at syempre pagkakaguluhan ako ng mga babae. Napangiti na lang nga ang matandang kasama ni Larry dahil nahalata nitong nagde-daydreaming na naman daw ang kanyang senyorito dahil sa ngiti nito na parang baliw na kasalukuyan pang nakatingin sa malayo.